Sinabi po ngayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahigit 10% ng Kongreso ang maapektuhan ng imbestigasyon sa mga questionableng proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Kanina, 8 dati at kasalukuyang kongresista ang pinakasuhan o pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman. Saksi si Joseph Moro. 21 kahon na naglalaman ng mga kontratang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH sa Ombudsman. Sa joint referral ng ICI at DPWH, hinihinging sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista. Sina dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act ang inirekomendang isampa laban sa 8. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Abot sa lampas 90 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the contracts. Be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or have come to a wrong conclusion. Ang kampo ni Congressman Lara, binigyan diin ang inendorso ng ICI hindi patungkol sa anomalya sa flood control projects, kundi kaugnay sa dati-aniyang kaugnayan ni Lara sa JLL Pulsar Construction. Magsisilbi raw itong pagkakataon para patunayan sa tamang forum na wala siyang nilabag na batas. Dagdag ni Lara, bago siya sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin kailanman sumali ang kumpanya sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanilang distrito mula nang maluklok siya sa pwesto. Ayon naman kay Congressman Ang, malinis ang konsensya niya at kumpiyansang malilinis ang kanyang pangalan. Anya, ni minsan ay di niya ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa raw siyang harapin ng kaso. Tumanggi naman magkomento ang staff ni Congressman Rivera. Sinisikap naming makuha ang panig ng iba pang inirekomendang kasuhan. 8 incumbent at 2 dating kongresista na ang nire-recommend ng kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, nakakuha sila ng 2 freeze order laban sa mga ari-arian ng isang incumbent na mataas na opisyal mula sa isang independent constitutional body at isang dating halal na opisyal. Kabilang sa saklaw ng mga freeze order ang 2 helicopter at isang eroplano na nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos. Ang Ombudsman humiling sa Bureau of Immigration ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay sa budget insertions at kickback mula sa ilang flood control project. It's really just for the immigration to hold things that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Tumanggi na si Remulla na pangalanan ng mga hiningan niya ng FTRO. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Huwag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang. No? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir Kongresista? Meron. Sir Contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro.
Hindi ko pa tinitignan yung listahan eh. Sa susunod na linggo, kakausapin ni Remulla si House Speaker Bogie D. kaugnay sa mga iniimbestigang kongresista at posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected, at the very least. Dadami pa yan. It will still branch out. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Inaasahang lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Verbena ngayong gabi o bukas ng umaga. Pero posible pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang lugar. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Kalayaan Islands. At huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 200 kilometers hilagang silangan ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. At bukod sa trough o buntot ng bagyo, maaari ring magpaulan ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, pati na sa Mindoro at Palawan. At mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin sa hapon. Posible pong magkaroon ng pagbaha o landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, may chance ng localized thunderstorms, lalo na po sa bandang tanghali o hapon. Nagpabaha ang shear line sa ilang lugar sa Hilagang Luzon ngayong araw. Sa Visayas, problema ng ilang sinalanta ng bagyong Verbena kung saan po sila kukuha ng pambili ng pagkain. Ating saksihan. Madilim ang paligid nang magsimulang rumagasa ang baha sa Nauhan, Oriental Mindoro. Mag-alas 3:30 ng madaling araw yan kanina. Ang mga rescuer gumamit ng lubid para ilikas ang mga taga-barangay Adria Luna. Kahit nang magliwanag na, baha pa rin sa ilang kalsada dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyong Verbena. Humupa na naman ang baha sa Bacolod City pero nag-iwan ito ng makapal na putik sa loob at labas ng mga bahay. Nasira ng pagbaha ang bigas na inimbak ng pamilya Aurelio. Problema nila ngayon kung saan kukuha ng pambili ng pagkain. Sige lang bangon lang. Ang importante nga, buhi lang ta. Doon di magwanta kapoy. Ano nga kapoy? Sakit sa dughan. Ang iba pang residente, abala sa paglilinis sa mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Ang amon paglaba, kag maglimpyo sa amon mga gamit abudlay gid. Kapoy kung mabalik-balik ka pa. Kapoy gid. Doon ang construction worker. Nagsagawa ng flushing operations ang LGU sa ilang pangunahing kalsada. May mga naiwang balot pa rin ng putik kaya pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Mahigit 30,000 residente ang apektuhan ng bagyong Verbena sa Western Visayas. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, 85 bahay ang nasira sa buong rehiyon. In fact, these people nga affected right now inside evacuation center, they are the same people man agin evacuate during Typhoon Tino and Typhoon Uwan. Humupa na ang baha sa Iloilo City. Balik normal na rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Iloilo, Guimaras at Capiz. Pero umapaw ang Aklan River bunsod ng serya ng mga pag-ulan, kaya inilikas ang ilang residente sa mga bayan ng Kalibo at Madalag. Shear line naman ang nagpapaulan at nagdulot ng pagbaha sa Aurora at ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa bayan ng Kasiguran, suspendido ang ilang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw dahil sa masamang panahon. Baha rin sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Ayon sa PDRMO, umapaw ang Pinakanawan River at tumaas ang level ng tubig sa Cagayan River. Nalubog na rin sa bahang ilang palayan at maisan sa Tumawini at Kabagan sa Isabela. Nakataas ang gale warning sa mga baybayin sa probinsya bilang babala na delikadong pumalaot. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Binigyang parangal sa ika-24 na anibersaryo ng isang business news magazine ang pinakamagagaling na leader sa bansa. At isa po si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa mga tumanggap ng pagkilala. Saksi si Marizo Madi. Kabilang sa pinakamagagaling na lider ng bansa na ginawaran ng prestihyoso Management Excellence Award ng Biz News Asia, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. Pagkilala yan sa mahigit 3 dekada niyang karanasan sa broadcast industry. GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. It's really quite an achievement to remain number 1 every step of the way.
That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Binigyan diin ni Lopez ang patuloy na pag-angat ng GMA lalo sa pagbabalita sa kabila ng mga hamon ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence at deepfake. It shows the effectiveness of balanced reporting, diba? No bias, no partisanship, apolitical, but always profound, perceptive, and piercing. Nagsilbi si Duavit bilang miyembro ng Board of Directors mula noong 1999. Taong 2000, itinalaga siya bilang chairman ng Executive Committee at Executive Vice President ng GMA. Umupo siya bilang President and Chief Operating Officer noong 2010 at naging Chief Executive Officer noong 2024. Isinulong ni Duavit ang mga progresibong strategiya para sa hinaharap ng network na nagpalakas sa performance ng network at nakapagpalawak ng reach nito sa TV, radio at online. Kinilala rin ng BizNews Asia sina Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, Senate President Vicente Tito Soto III, House Speaker Faustino Boji D, ilang miyembro ng gabinete, First Lady Liza Araneta Marcos, at iba pang personalidad. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, 29 na araw na lang, Pasko na. At binuksan na po ang third leg ng Noel Bazaar sa World Trade Center. Bukod po sa pagkumpleto ng Christmas shopping list, makakatulong pa po kayo sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Saksi si Aubrey Carampel. 3, 2, 1! Star-studded ang ribbon-cutting ceremony ng third leg ng Noel Bazaar na nagbukas na ngayong araw sa World Trade Center. Present ang celebrity ambassadors na sina Carla Abellana, Jillian Ward, at Kapuso P-pop group na Cloud7. Dumating pa si Asia's multimedia star Alden Richards. Isa sa highlights ang celebrity ukay-ukay at auction ng mga gamit ng ilang Kapuso stars and personalities. Kabilang sa mabibili ang mga gamit ni Carla at Jillian. Para mas marami tayong mapatayong mga eskwelahan at classroom, matulungan ng mga nasalanta ng kung ano-anong kalamidad, matulungan ng mga cancer champions, mapagamot, lahat-lahat na. So lahat yan, 100% proceeds kay GMA Kapuso Foundation. Feeling ko yun talaga yung purpose ng buhay ko, to be able to help others and to give back. And para po sa Noel Bazaar event, si Alden mayroon namang booth kung saan makakabili ng tickets para sa kanyang upcoming 15th anniversary fan meet sa December 13. Ang ARXV moving forward sa Santa Rosa Multipurpose Complex sa Laguna. Ongoing ng araw ang kanyang paghahanda. May isang segment na I've never done before. So hindi ko pa siya nagawa in my entire 15 years in the industry. So abangan nila yon, and sa lahat ng makakanood ng fan meet, makikita nila kung sino ba yung involved doon at kung ano yung gagawin namin. Maaari namang makabili ng Kapuso merch dito sa GMA Store booth. May booth din ng Cloud7 selling their official merch. At nagpa-auction din sila ng ilan sa kanilang mga damit. May bonus pang performance mula sa kanilang single na Bara-Bara. Nasa event din sina Noel Bazaar founder and organizer at President and CEO of Cut Unlimited Incorporated na si Mayos Gozon Bautista and Managing Director na si Justin Bautista Reyes. Si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog at ang iba pang partners ng Noel Bazaar. Mas pinabongga ngayong taon ang paboritong Christmas shopping destination ng marami dahil nagse-celebrate rin ang Noel Bazaar ng kanilang 25th anniversary. 25 anyos na ang Noel Bazaar with GMA Network and GMA Kapuso Foundation at nagpapasalamat kami sa Diyos na tumagal tayo ng ganito para tuloy-tuloy lang ang ating pagtulong sa mga nangangailangan. Part of the proceeds ng bazaar ay idodonate sa GMA Kapuso Foundation. Ang Noel Bazaar sa lahat ng venues, nagsha-shopping ka na for your family and friends. So Christmas season is indeed here at nakatulong ka pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang empleyado ng isang gasolinahan sa Masbate City.
Sa kuha ng CCTV, makikita na nagpapagasolina ang dalawang lalaking sakay ng motosiklo. Pero dumukot ng baril ang isa sa kanila at binaril sa ulo ang nakaupong biktima na agad nasawi. Natunton ang may-ari ng motorsiklo pero paliwanag niya, hiniram ng dalawa niyang kaibigan ang sasakyan. Tinutugis na ang dalawang suspect. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.